basic pa rin, we went back to what we have done before, na maaaring yung mga kriminal, yung mga tulunggis, patuloy pa rin nilang gagawin. So, kanina mga masamang gawain, pagpalaking sa pamamayan ng Luzon ng Maynila at sa mga taong dumatapo sa Luzon ng Maynila. Sabi ko naman, General Guzman at sa kanyang mga kasama. Kung hindi natin sila nahuli ng Akwan, we make sure nakakahulin natin sila kahit saan sila. Sabi ko sa kanila, very specific pagubili ng pamahalaan ng Luzon ng Maynila. Una kong tanong, may utang Manila. Meron akong tanong, may utang ang Manila sa allowance sa NPD. Magkano? Ilang buwan? Tama sa ka, sabi ko nga kay General Guzman, sa po ng telecom personal, sa lalo magaling ka. Makakaasa sila. Ako gumawa ng batas na yun, talagang gusto kong gawin nyo kahit pa paano makapawas nila sa kasi para dyan ang polis. Kaya kami naman, siyempre, walang delikado ang yung konting protection man lang na maibigay ng sila. Usang, may ibsan. Unique kasi yung Manila. I don't know what others, but in Manila we started it. Ang lahat ng best hindi alam pa nila. Tulong naman. Local government. Basic pa rin, we went back to what we have done before, na maaaring yung mga kriminal, yung mga tulunggis, patuloy pa rin nilang gagawin. So, kanina mga masamang gawain, pagpalaking sa pamamayan ng Luzon ng Maynila at sa mga taong dumatapo sa Luzon ng Maynila. Sabi ko naman, General Guzman at sa kanyang mga kasama. Kung hindi natin sila nahuli ng Akwan, we make sure nakakahulin natin sila kahit saan sila. Sabi ko sa kanila, very specific pagubili ng pamahalaan ng Luzon ng Maynila. Palupan ninyo ang Pilipinas kung saan sila magkakaroon. Basta ginawa niyo ang krimen sa Maynila, we go after you. It's like what the saying goes, you can escape the long run. So I would suggest, don't do it here. Or maybe you could change it. But I think, through the leadership of General Guzman and the men and women officers, uniformed personnel of the city government will really gonna go after that. And yung po mga nabiktima sa road 10, truck driver, biyahero, private vehicles, noong mga nagdaang buwan, nagdaang taon, maaaring hindi kayo nakakuha ng justisya sa tagdang panahon. Nagtagubilin po ako lahat ng gumawa ng krimen na hanggang ngayon ay maaaring pinagtatawanan ninyo ang Luzon ng Maynila. I order the full force of the Manila Police District through the leadership of General Guzman na hanapin yung mga taong to na kuha na ng video, na kuha na ng. So this is our message to the victims. Maaaring hindi kayo kakakatikin ng justisya, pero sa maliit na aming kaparaanan, ilang Luzon ng Maynila at Manila Police District and the City Council through the leadership of Vice Mayor Chief, hahanapin po sila namin ngayon. Bigyan yung curfew, citywide curfew. Yung citywide curfew, hindi enforcement unit ay police. Pero ang katulong ng police ay ang Manila Social Development through Director J. De La Fuente. I-implement na po ang curfew sa Manila. I hope, no? I hope. Medyo mulog na lang ngayon. Lalaki pa kayo. Yeah? Ano pa po ba yung marching orders sa FP? Sa pagbunuan ng FP sa mga kawatan sa hotel? Sa amin na lang yun. Basta may mga bagay na napag-usapan kami among ourselves. But the general is we want peace and order in the city. I made that commitment. Chichi, Atienza, and our party mates in the last campaign, we committed ourselves
on two basic problems ng taong bayan. Lilinisin ko ang Manila, alisin ko ang kalibutan ng Manila. At bibigyan natin ng kapanatagan ng pamumuhay ang mga mamamayan. So these are the two basic things that so far, awa naman ng Diyos. With regard to the first one, which is yung basura, gusto ko lang kayong i-update kanina. Magsasabi po natin, mga nasa 60% na raw po ang nakolekt ng basura na nasa kalsada. But we all know, bukas ng umaga, may bagong set ng basura. Rest assured to the people of Manila, kung nalulutuan ako, nanyanay tatay ko, mga batang Manila. Hopefully, before the end of the week, matapos na yung garbage crisis natin at mag-normalize na. That's our first goal, mag-normalize ang koleksyon ng basura sa Manila. 60%. Yung nakita ninyong basura. Whatever you saw, whatever is reported by the media, at least, as of kanina, ang report na sa amin ng DPS, at kasama ang MMDA na tumulong sa Maynila, ay nasa 60% na nung load sa kalsada. Kasi kailangan natin distinguish, ano? Hindi ibig sabihin na wala na sa kalsada, wala na yung basura sa loob ng bahay. Natutuwa lang ako sa mga mamamayan ng Luzon ng Maynila, yung muna ko tanawagan, kaya yung dalawitin ko muna lahat ang basura sa kalsada, nilang tumpok. Tapos kung kaya pa na stay yung basura nila sa loob ng bahay, ang kabayanan yung truck. So some did and didn't the whole of the city. But again, tomorrow, we're gonna face another about 2,500 metric tons. And with regard to the past and existing one, that's 60% na we will continue. Hindi pa nakakapagpahinga yung ating mga taga-DPS. We will not stop. And thanks to Lionel on the birthday, and thanks to everyone who participated and helped to keep the city clean and healthy. Hopefully, ma-achieve natin yan ang coming days. Masusulog sila. Yung gagawin ng Manila ngayon. Unang-una yung ito sa... Oo nga, ayun na. Tayo. At, siyempre, we will have. We went there kaninang umaga. About 7 a.m. Pero, nagkagubili na ako, we do our best as soon as possible to give financial assistance. Pero chumita na sila through the leadership of Director Diego Puente ng MDS na doon napakain na makakain sa sila. At inakot na ni Panginoon Basura. Malapit ka, sabi niya. Oo, inakot na. Kasi nandun ako, dumating si Director Ken Camoral. Sabi ko yung mga debris, nakakot na. Pinapuente ng media. Ayun, Master. As we speak. Because it's an existing law. It's an existing law. Ngayon, bibigyan na natin ng panahon at puso yung pinansa. Dahil para naman, alam mo kasi, ang hindi na-intindihan nila. Yung tao, nagtrabaho 8 oras. Pagod, bumiyahin ng traffic 10 oras na. Matutulog na lang siya ng gabi. Nag-distorbo pa siya ng mga tambutong ngayon. It is unfair sa mga mamamayan ng Mayor, may mga mahalagang anunsyo yung Manila LGU magmumula sa inyo. Paano po yung Facebook page? Ng official Facebook page? Yung FBI yun, no? Mukhang nabalitaan mo na rin, ano? Pero, titingsan naman yun. Magagamit ko pa naman yung aking page. Magkakatabayan nila pag may announcement, wag muna tayong aasa masyado sa ibang page. Ito na muna po rin sa USA. Security plan po for crime-prone areas such as University sa Espanya po. Ano po yung security plan? Of course, in line with the directive of the Chief of Police, General Torre, the same thing that the City of Manila will do through the leadership of General Guzman, that there will be police visibility, especially sa University ba? In the likes of Espanya area, and in the likes of Top Army. Ayan yung dalawang na librad natin. And they've been doing that. Nag-ikot na kami ni General Guzman eh. Tapos, on top of that, there is an effort in our own little way na magkaroon ng checkpoint. Hanggat maaari, hanggat kaya, tira na tira. Kung mayroong pulis sa umaga, hanggat maaari, may pulis na makikita rin sa pulis. That's the direction. Inadito lang po sa question nila. Kasi kung may direksiba sa mga PCP na makakita natin sa kalsada. Sectoral na ngayon. Wala po ba tayong plano na may pagsusulat sa kanila na may balik kahit na magkababila? Hindi, ang gawin natin, ang tingin ko, kung may bagong programa, may bagong polisiya, sumunod muna tayo. Then we report if it is effective.
or not. Then we suggest register. If it is effective, then we escalate. But for the meantime, so not to confuse and mix yung actions ng pamahalaan, o kung yung nag-reklima sa ating mga kapulisan, we will follow the same. Tingnan natin, baka mas alam nila. Unang-una, sila naman ang talagang specialist dyan.